May tanong ako sa inyo, may kakilala ba kayong tao na kahit ilang beses madapa, parang laging nakakabangon? Kahit maraming problema, kalmado pa rin, patuloy pa rin lumalaban. Kapag nakikita natin ang mga taong ganito, madalas nating sabihin, ang tibay naman niya. Pero alam mo ba, ang resilience o pagiging matatag ay hindi lang talent o natural na characteristic. Isa itong skill na pwedeng matutunan at palakasin everyday. So, let's get started. They accept reality. Ang unang habit ng resilient people ay marunong silang tumanggap ng reality. Hindi ibig sabihin na gusto nila ay problema. Hindi rin ibig sabihin sumusuko sila. Ang ibig sabihin nito ay hindi nila sinasayang energy nila sa pagtatanong ng bakit ako? Bakit nangyari to sa akin? Instead, tinatanong nila, ano ang pwede kong gawin ngayon? Kapag tinanggap mo ang situation na yan, mas nagiging malinaw ang susunod mong step. They focus on solutions. Kapag ang problema or kapag may problema, may dalawang klase ng tao. May taong puro problema ang nakikita at may taong naghahanap ng solusyon. Ang resilient people ay hindi nagkukunwaring okay lang ang lahat. Nakikilala rin nila ang problem pero mas malaki ang oras na ginugugol nila sa paghahanap ng paraan kesa sa pagrereklamo. Tanungin mo yung sarili mo, anong isang bagay ang kaya mong gawin ngayon para gumaan ang situation? Minsan maliit lang na hakbang ang kailangan para mag-start ng pagbabago. Take care of your physical health. Alam mo ba na ang mental strength ay connected rin sa physical health? Kapag kulang tayo sa tulog, pagod ang katawan, hindi maayos ang pagkain, mas hindi kailangan maging fitness expert. Simple lang ang habit natin, matulog ng sapat, uminom ng maraming tubig, maglakad-lakad, kumain ng masustansyang food. Kapag mas malakas ang katawan, mas malakas din ang isip. Keep learning. Ang mga matatatag na tao ay hindi natatakot magkamali. Bakit? Dahil nakikita nila ang bawat pagkakamali bilang lesson. Instead of asking, paano ako nabigo? People ask, ano ang matututunan ko dito? Kapag ginawa mong teacher ang failures mo, hindi masasayang ang kahit anong setback. Kahit maraming problema, may mga bagay pa rin dapat ipagpasalamat. Ang gratitude ay hindi pag-ignore sa problems. Ito ay nagpapaalala sa sarili na may mabubuting bagay pa rin natitira sa buhay natin. So bago matulog mamaya, isipin mo yung 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Maliit man o malaki, mapapansin mo unti-unting nagbabago ang perspective mo. Keep moving forward. Isa sa pinakamahalagang habit ng resilient people ay consistency. Hindi sila perfect. May mga araw ding gusto nilang sumuko, pero ginagawa nila ang kaya nilang gawin sa araw-araw na yon. Kahit maliit na progress, because they understand one important truth. Small steps repeated every day create big results. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula dito sa araw na to, ito ay ang resilience ay hindi pagiging matigas, hindi ito kawalan ng emotion. Ang resilience ay kakayahang bumangon sa bawat pagkakataong nadadapa ka. At ang magandang balita, hindi mo kailangang ipanganak na matatag ka. Pwede mo itong sanayin araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na habits. Accept reality, focus on solutions, take care of your health, watch your self-talk, keep learning, build strong relationship, practice gratitude, and keep moving forward. Dahil kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, mas matatag ka kesa sa inaakala mo.